Good day, brothers and sisters in Christ. Welcome to Jesus Our Life Giver Worldwide Ministry. We are so blessed to have you tuning in with us right now. But before listening to this week's message, we gladly invite you to our weekly announcements. First, we have our midweek service online. This happens every Wednesday at 7:30 p.m. You can check out our official Facebook page for more details. Next, we have our Dawn Watch, which happens every Saturday, 5:30 to 7 o'clock a.m. at our church. You can invite your friends and family to join us in seeking God first in the morning. Third, every Saturday at 3 o'clock p.m., prayer and intercession takes place at JOL Children's Room. Since we acknowledge that prayer is the backbone of the church, we want to invite everyone in knowing the power of what intercession can do. And of course, we have our Sunday worship service. First service starts at 8 o'clock a.m., while second service starts at 10 o'clock a.m. But for those who are not yet allowed to physically gather with us, we still have our online Sunday service, which broadcasts live at exactly 8 o'clock a.m. on our official Facebook page. We would like to invite everyone to please subscribe to the official YouTube channel of our church. You can click the link above this video to subscribe. And that's it. Let's be excited for what the Lord has prepared for us today. We pray that this message will not only inspire us, but also transform our lives. Happy listening, and God bless everyone. Pakibati ang katabi, sabihin mo sa kanya, maganda ka pa sa umaga. Yung nasa likuran, maganda ka pa sa umaga. Amen. Our text is found in 1 Corinthians chapter 10, beginning verse 12 up to 14. At ang sabi niya ay, wherefore let him that thinketh standeth take heed lest he fall. Yung mga nakatayo daw ay laging mag-ingat para baka tayo ay matumba. In verse 13, there had no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Last verse, wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Tayo makakaupo na. Sa Amplified, ang ganda nung pagkakabanggit niya doon sa verse 13. No? Kung mayroong Amplified dyan, pakilabas mo nga. Kasi, ang iniisip natin kapag temptation, no? We are focusing in verse 13. Nang sabi niya ay, there had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Itong verse na ito, nagpapakita na walang pagsubok na daraan sa atin na hindi natin makakayanan. No? At nung tinignan ko sa Amplified, hanggang bukas pa yata yung Amplified. May Amplified ba kayo dyan? Gusto ko lang kasi makita bago natin i-ano yung ano niya. Ay, kaso ang liit. Okay. Sa Amplified, huwag mo nang hanapin dyan, babasahin ko na lang. Ayan na. Ang sabi niya, we on the other hand, First Corinthians. No temptation, regardless of its source,
sabi niya, has overtaken, amplified ba yan? Regardless. Iiba yung amplified dito eh. No temptation, regardless of its source, has overtaken or enticed you that is not common to human experience, nor is any temptation unusual or beyond human resistance. But God is faithful to His word. He is compassionate and trustworthy. He will not let you be tempted beyond your ability to resist. But along with the temptation, He has in the past and is now and will always provide the way out as well. Sabi niya, and so that you will be able to endure without yielding to temptation and will overcome temptation with joy. Amen? Yun yung gusto kong makita natin na patient kasi ang nagamit dyan, pero dito ay joy. Gusto kong makita natin na ang temptation, dahil binibigyan tayo ng Lord ng enablement para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Amen? Why? Because God is faithful. Pag binasa natin yan at naiintindihan natin, no? Tayo yung isa sa mga pinakamasayang tao na nabubuhay dito sa lupa. Bakit? Dahil alam natin na walang pagsubok na hindi natin kaya. Pakisabi sa katabi, God will not able you to be tempted beyond. Doon sa abilidad na ibinigay niya. But God will make a way of escape. Amen? Kaya nga, nung bata pa ako bilang Kristiyano, nung nabasa ko ito, sabi ko, para lang ako naglalaro. Bakit? Dahil alam ko na anumang pagsubok na dumating sa aking buhay, kakayanin ko dahil hindi iaalaw ng Lord yung pagsubok na hindi mo kaya. Hello? Walang pagsubok na hindi mo kaya. Pakisabi sa katabi, walang pagsubok na hindi mo kaya. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Dahil tapat ang Diyos. At matatapos lahat ng pagsubok na yan na hindi ka lupaypay, ang sabi ng Amplified, ng mayroong kagalakan. Amen? Now, our theme this morning is entitled, A Way of Escape. Sabi niya, God will make a way of escape. Anumang pagsubok ang darating, ang Diyos, tapat siya, na gagawa siya ng daan. Gagawa siya ng paraan. Para mapagtagumpayan natin lahat ng pagsubok na darating. Now, bago niya binanggit yung verse 12, verse 13, verse 14, makikita natin yung preceding verses niya, mayroong 4 na binanggit ang Lord. Actually, yung konteksto niya ay kinukwento ni Pablo yung nangyari doon sa wilderness, sa mga Israelite. Kaya nga ang pansambulat niya, binanggit niya muna kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanila. Alam natin yung kwento ng mga Israelite, no, nung inalis sila ng Diyos doon sa Egypt para dumaan sa wilderness papuntang Kanaan. Alam natin yon, no? Basahin natin sa Exodus. At katakot-takot na himala ang ginawa ng Diyos. Nagpakilala actually ang Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses para makita ng mga Israelita kung sino ang Diyos. That what? He is a miracle-working God. Hinati niya yung dagat para lang may madaanan sila. Sa araw, mayroong cloud na sumasama sila sa kanila para hindi sila mainitan. Sa gabi,
mayroong pillars of light, fire, para mayroon silang makita nila yung dinaraanan nila. Sa wilderness, nagpaulan ng Diyos ng mana na pagkain ng angel. Sa wilderness, nagpaulan ng Diyos ng pugo. Ang daming milagro na ginawa ng Diyos. Bakit? Para makita ng mga anak niya kung sino ang Diyos na sinasamba nila. Pero kailangan nilang dumaan sa wilderness. Subalit, pagdating sa wilderness, maraming pagsubok na dumating. Amen? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, itong mga ito, naranasan nila ang Lord. Sa verse 10, no, sabi niya, bago doon sa verse 11, bago verse 12, ang sabi niya, kaya ito na isulat, sinasabi ni Apostol Pablo, for an example, for an admonition, na hindi na natin gagayahin yung ginawa nila. Bakit? Dahil may pagsubok. Anong nangyari? Bumagsak sila sa idolatry. Hello? Dahil may pagsubok, nagmurmur sila. Dahil may pagsubok, tinep nila ang Diyos. May 4 na nangyari doon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pag dumaraan tayo sa pagsubok, dapat itong 4 na ito hindi lumalabas sa atin. No? Bakit idolatry? Anything na ginawa nating una bago ang Diyos, that is idolatry. Pag inuna mo ang trabaho kaysa sa Diyos, pag inuna mo ang pamilya mo kaysa sa Diyos, no? Anyone na nauuna sa atin kaysa sa Diyos, it becomes idolatry. Anong nangyari? Bakit idolatry? No? Gumawa sila ng goya. Ang laging iniisip nila, sarili nila. Alam nyo ba na pag minahal mo ang sarili mo, higit sa Diyos, that is idolatry. Pag minahal mo ang bagay, una sa Diyos, that is idolatry. Amen? At sabi niya pa, fornication. 4 yun eh. Idolatry, fornication, they tempt God, and then they murmur. Lagi silang nagmumurmur. Bakit? Alam niyo ba kung bakit kailangan ng pagdaanan yung wilderness? No? Para makita ng Diyos kung nagtitiwala sila sa Diyos. Alam na natin yon. Kaya nga, hindi na bago sa atin. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, hey, God is faithful. Na doon sa temptation, no, God will make a way of escape. Kaya nga bago niya sabihin ng mga yon, sabi niya, huwag na nating gayahin yung mga Israelita. Na na may pagsubok ng kawalan, anong ginawa nila? They murmur. Di ba? Sa ating panahon, daming nawawalan. Pero alam niyo ba na ang gusto ng Lord ay magtiwala tayo sa Kanya. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, gusto ng Lord na magtiwala tayo sa Kanya. No? We put our trust in God. At wag tayong magaya sa mga Israelita that they always murmur. They tempt God. Kaya nga ang daming namatay sa wilderness. At sabi ng salita ng Diyos sa preceding verses niya, God is not pleased. And now, sinasabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay tapat. Parang sinasabi niya, hindi kalooban ng Diyos na dadaan sila sa wilderness para mamatay sila doon. Pero gusto ng Lord na makita sa kanyang mga anak na anuman ang pagsubok na darating sa buhay natin, patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. Amen? Pakisabi sa katabi, mula aaligan, aramay Israelita. Amen? Kumisan bakit nagiging idolatry? Dahil sa pangangailangan, kailangan mong sumamba, kailangan mong unahin ang Diyos. Dahil sa pangangailangan, inuuna mo yung source ng pangangailangan. Dito sa lupa, hindi yung source doon sa langit. Amen? Idolatry. At ito yung kasalanan na nangyayari, generally speaking.
Manlako ka ta, simba. Kasi sayang, amaya-maya tuo, no simba. Idolatry. Hello? God want us to trust Him. Gusto ng Diyos pagkatiwalaan natin siya. Bakit? At saka sinasabi ng salita ng Diyos, remember that the Word of God is God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Hello? Ang Diyos ang nagsasabi, God is faithful. At kung naintindihan natin na tapat ang Diyos, pakisabi sa katabi, tapat ang Diyos. Ulitin mo, tapat ang Diyos. Hello? Kung alam natin na tapat ang Diyos, anuman ang mangyari, magtitiwala tayo sa Diyos. Yun lang kasimple ron. No? Sa kawalan, alam niyo, ang daming pagsubok, iba-iba ang pagsubok natin. Iba-iba ang temptation na pinagdaraanan natin. But one thing I know, God is faithful. Ano man ang temptation na yon, ano man ang pagsubok na yon, one thing I know, God will make a way of escape. Para ano? Para ma-enjoy mo pagkatapos. Hindi ka lang magsusurvive, sabi ng Amplified, hindi ka lang magsusurvive. No? Kinuha ko yung thought niya. Hindi ka lang magsusurvive, but you will enjoy it. Pagkatapos ng temptation, pagkatapos ng pagsubok, ang sabi ng Amplified, lalabas kang masaya. Kaso, ang problema, tayong mga Kristiyano, pag may pagsubok, lalabas kang malungkot. Pero hindi ganun ang gusto ng Lord. Kaya nga kailangan nating magtiwala ng lubusan sa Diyos. Kasi ito lang ang armas natin, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya hindi tayong pwedeng tumingin sa ibang source. Hindi pwede. Dapat ang source natin lagi ay ang Diyos. Yun ang gusto ng Lord. Gusto niyang patunayan na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Walang hirap sa Kanya. Ang sabi niya, bakit ang Diyos gagawa ng daan to escape? Bakit? Because, ang sabi ng verse 13, mayroong temptation. Mayroong temptation. Kaya gagawa ang Diyos ng daan para malusutan mo. No? Temptation. The truth is, there is at least one thing that is common to every human. Sabi ng Biblia, being who has lived regardless of race, age, or culture, that is temptation. Amen? Pare-pareho tayong nakakaranas ng temptation. Meaning, temptation is a routine part of life. Bakit? Kasi nga nandito pa tayo sa lupa. Sa langit, wala ng temptation. Kaya kung sawa ka na sa temptation, bikasim la yan, uno na ka. Hello? Ang gadwad jatinid tapo na dalin, agatan na balang sa temptation. Hello? Hindi mawawala ang pagsubok. Dahil gusto pa nating mabuhay, paghusayan natin, nakilalanin kung sino ang Diyos natin. Yun ang paraan. Alamin natin kung ano ang gagawin ng Diyos. A way of escape para mapagtagumpayan natin anuman ang pagsubok na dumating sa atin. Amen. Ito ang paghuhusayan natin. Pakisabi sa katabi, paghuhusayan mo. Our desire to sin can sometimes feel so much more powerful than our desire to do what is right before God. Ito yung temptation. Bakit? Dahil nag-jump ang unang tao, tayong tao naging makasarili. Ang discomfort ngayon sa atin ay yung susunod ba ako sa Diyos o hindi? Ito ang kalooban ng Diyos, ito ang gusto mo. Mas madaling gawin yung kalooban mo dahil gusto mo. At ito ngayon discomfort. No? Kaya madalas, sino ang nasusunod sa atin? Tayo. Hello?
Yun ang gustong gawin ng kaaway. Ang sundin ang sarili mo upang sa gayon indirect nasasaktan ang Diyos. Pangalawa, mapapahamak ang tao kapag sinunod niya ang kanyang sarili. Amen? Ito yung fallen nature ng tao. Ang gusto niyang gawin kung ano yung gusto niya. Kaya kapag may temptation, lalong-lalo na kung hindi mo na kailangang magtiwala sa Diyos, nandyan na nga sa harapan, pero kahit illegal, no, kinukuha ng tao. Bakit? Kasi ayaw na ng tao na magtiwala sa Diyos. At yung desire ng tao, yun ang nasusunod. At yun ang gustong gawin ng source ng temptation. Ang sundin natin kung ano yung gusto natin. No? Ano ang problema? Victory over temptation is far less universal. Dahil hindi naman lahat nakakakilala sa Lord. Kung tayo nga ang Kristiyano, kung minsan hindi pa natin alam ang ating gagawin. Kaya nga siguro inilabas ng Lord itong turong ito. Actually, nung Sunday ko pa na-receive itong turong ito, a way of escape. No? A way of escape. Bakit? Ipinapaalala ng Lord sa atin na mayroong paraan ng Diyos. Mayroon tayong paraan pero may paraan ng Diyos. No? Saan tayo? Anong susundin natin? The goal of temptation is an enticement or invitation to sin. Yun ang purpose ng temptation. Para tayo'y mag-disobey sa Lord. May mga temptation na parang tama. Shortcut. Any shortcut. No? It will lead us to temptation. It will lead us to sin, to disobedience. Bakit hindi na lang dinala ng Lord itong mga Israelite sa Kanaan? Bakit pa sila dadaan sa wilderness? Kasi may process. God want to test His people if His people will trust Him along the way. Amen. So yun yung purpose ng temptation. Para ikaw ay maging disobedient. Para ma-disobey mo ang Lord lagi. That's the purpose. No? Now, possible questions when we encounter temptation. Una, what if we cannot resist? Pangalawa, what if some suggest? Kaya nga, alam nyo, napakahalaga na tayo laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Laging nagtatanong sa Diyos. Bakit? Kung minsan may mga suggestion, may mga idea, wag nating kakagatin. Kahit na napakagandang idea, kung hindi galing sa Diyos yung ideyang yon, wag niyong kakagatin. At maraming magagandang idea ang ibibigay ng tao. No? Subalit, hindi lahat ng idea na sasabihin ng tao ay idea na galing sa Diyos. Kaya nga, paano pag may nagsuggest at nandyan na, God puts us in a position where resistance is impossible. A scenario where we have no real choice other than to sin. Kung minsan inaalaw ng Lord yun, hindi para tayo magkasala. Para ano? Para tingnan kung paano natin gagamitin yung free will natin. Dahil alam nyo ba na may free will ang tao? No? Blessed na blessed ako dun sa turo ni Miles Monroe na over the years, sabi niya, tinatanong ko ang Lord, bakit ba niya inilagay yung the fruit of the knowledge of good and evil doon sa Garden of Eden? Bakit niya inilagay? Kasi nga, gusto niyang ma-exercise ng tao ang kanyang free will. Dahil hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Nagbigay siya ng don'ts. Do's and don'ts. Gusto ng Diyos
i-exercise natin yung free will natin na piliin natin yung tama. Kaya nakalagay yung tree of the knowledge of good and evil dahil sabi niya, sinabi ng Lord na hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Hello, dahil may mga tama naman na dapat gawin, pero ang tao, hindi niya pinipili yung tama, ang pinipili niya yung mali. Binigyan niya tayo ng free will to choose. Pero dapat magamit natin yung free will na yon to choose what is right. Kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nagtataka tayo, akin Kristiyano pero aman sa pinilito Free will. Hindi lahat ng pinipili ng tao ay kalooban ng Diyos. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos, nagpapatawad ang Diyos. Kaya lang kung minsan, may nasusubraan tayo. Anong tawag doon? Yung inaabuso natin ng Lord. Alam na nga natin na mali. Kaya yung tawag na hindi ko kaya mo Corinthians 10:13, kaya mo. Kaya natin. Bakit? God is faithful. He make a way of escape. Sinong gumawa? Hindi ikaw. Siya ang gumawa. Siya ang gagawa. Kaya kakayanin mo. Ito yung mga lumalabas na tanong. No? Pangatlong tanong. What if there is no hope of resisting the temptation? Warning, just like God will offer a way of escape, so will the enemy. Ang Diyos nag-o-offer siya ng way of escape. Maging ang kaaway, mag-o-offer siya ng way of escape. Pero ang kaaway, it will lead you to sin. Pero ang Diyos, hindi. It will lead you to obedience. Obeying God. No? Anong good news? When there is temptation, God is not waiting for us to fail. Hindi ganun ng Diyos. Although He allows it, pero hindi niya inaantay na, ay napatikugkur ka. Umpati ka lakumon. Hindi ganun ng Diyos. No? Hindi. Anong inaantay ng Diyos? But He is ready to help us and is always willing to provide a way of escape para sa atin. Lagi siyang nag-provide ng way of escape. Anong proposition? God will keep us from ever being tempted beyond what we can resist. Going back to the text, hindi magbibigay ang Diyos ng problema na hindi mo kaya. Kaya yung mga question kanina, burahin mo na yon. Dahil lahat ng pagsubok na darating sa'yo, kaya mo. Pastor, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo. Hello? Kaya natin. Because of His grace. There is a key to unlocking the secret of victory over temptation. A key called the way of escape. Sinasabi ng Lord, pwede kang magtagumpay. Saan? Sa temptation. Sa pagsubok. At ano yung susi? Nagbigay ang Lord ng susi. Ang sabi niya, the way of escape. Hello? Ito yung susi na binibigay ng Lord. And remember, God is faithful. Alam nyo, kapag naintindihan natin yung faithfulness ng Lord, ano man ang magiging sitwasyon natin, we will always expect God to move in our life. Why? Because God is faithful. Kasama ng katapatan ng Lord, kabutihan ng Diyos. He is a good God. Hello, hindi kanya tinawag para pabayaan na lamang sa kalagitnaan. Tinawag kanya para magtagumpay. Tinawag kanya not just to survive,
but to thrive. Alam nyo yun? Hindi lang to survive, but to thrive. Kaya nga sa Amplified, ang sabi niya, joy is dun sa huli. You will enjoy God provision. Pagdaan mo ng temptation, pagdaan mo ng pagsubok, you will enjoy God's provision, a way of escape. At ang sabi ng text pang, sabi niya, you will bear all. Kaya nga sabi ko nun, para ka lang manggagalaw. Akin, walay temptation, iaalaw ng Lord, pero kayang-kayam. Bakit? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kailanman di tayo pinabayaan ng Diyos. Pakisabi sa katabi, hindi ka pinabayaan ng Diyos. At hindi ka niya pababayaan. Amen? Yun ang katotohanan. Take note, a Christian life is full of warfare. Nagtataka yung mga ibang, sabi nila, the truth is, nung nakakilala ka sa Panginoon, naging kaaway natin ang demonyo. Kaya he will try his best to put you down. Ibalik ka niya sa dating ikaw. Kaya nga kapag nakakilala ka sa Panginoon, expect na mas lalong titindi ang pagsubok. Bakit? Ayaw ka niya na nasa kaharian ka ng anak ng Diyos. Ayaw niya na nai-enjoy mo ang Diyos. Ayaw niya na nararanasan mo ang Diyos. Gusto niya na nahihirapan ka. Gusto niyang patayin ka. Gusto niyang sirain ka. Yun ang gusto ng kaaway. Gusto niya lagi kang nagkakasala. Kaya nga ang John 10:10 sabi niya, I had come that they might have life. What kind of life? Pag tinignan niyo sa Greek word yung life na yon, sa Greek ay zoe. Anong ibig sabihin ng zoe? The God kind of life. Alam niyo ba kung anong klaseng buhay ang natanggap natin? Kagaya ng buhay ng Diyos. Hello! Yung eternal life na natanggap natin ay kagaya ng buhay na nagmula sa Diyos. Kagaya ng buhay ng Diyos. You receive zoe. Sabi ni Jesus, I had come that they might have zoe. And then daw, para mag-umapaw yung zoe sa kanila. Ano ang zoe again? The God kind of life. Pagkatapos nun, ang sabi ng verse, sabi ng Bible, but the enemy comes to kill, to destroy, to steal. Yun ang purpose niya. Jesus came to give us zoe. Kaya nga yung buhay na nasa iyo, natanggap mo, ay kagaya ng buhay na nanggaling sa Diyos. Kagaya ng buhay ng Diyos. Di ba napaka-privilege? Ewan ko kung naiintindihan nyo. But I pray na maintindihan nyo what kind of life you receive from Jesus. Kung we receive the God kind of faith, we receive the God kind of life. Eternal life. Kaya nga our destiny is in eternity. Sa Diyos. Yun ang buhay mo. Kaya nga laging sinasabi ng salita ng Diyos, we are created in the image of God. Why? Yun yung unang plano ng Diyos na na-distort nung nag-jump sila sa kalooban ng Diyos. Binalik yun ng Panginoon. Yung imahe ng Diyos sa atin. Kung imahe ng Diyos sa atin, no? Para mailakad natin ang kalooban ng Diyos, inilagay niya sa atin yung buhay na kagaya ng buhay ng Diyos. Para pag lumakad tayo, we reflect the life of God. Naintindihan natin? Even John 3:16, yung life doon is zoe. The God kind of life. Alam niyo, nung naintindihan ko, sabi ko, napakabuti ng Diyos. Mararanasan mo ang buhay na kagaya ng buhay ng Diyos. Why? Because nilagay niya sa iyo. Nasa iyo. Zoe. Kaya nga pag nasa iyo yung buhay na kagaya ng Diyos, iisipin mo, napaka-pribilehi mo. Dapat di mo nararanasan yung mga bagay na hindi galing sa Diyos. Resist it. Anything na hindi galing sa Diyos, resist it. Why? Because that is temptation na gusto ng kaaway para hindi tayo sumunod sa Lord. Ma-disobey natin ang Lord.
Kaya ang sinasabi ng Lord, I am making a way of escape. He's making a way. May gagawin tayo. No? Ang sabi niya, actually temptation seems to increase in strength when we seek a deeper Christian life. Huwag kayong magtaka, the more na lumalago ka, the more yung pagsubok tumitindi. Naalala ko sina Kenneth Hagin, dahil nag-ooperate sila sa gift of yung nakikita nila yung, ano yung tawag doon? Hindi, nakikita nila yung, may gift doon sa Corinthians na nakikita nila yung spiritual realm. Hindi discernment. Discernment ba yun? Hindi. Pinakita ng Lord na yung angel niya napakalaki. Yung anghel na nagbabantay sa kanya. Napakalaki. Bakit? Kasi ang pagsubok sa kanila, grabe. Grabe yung pagsubok sa kanila. The more na nagpapaklalim ka sa Lord, the more na nanggagalaiti ang kaaway at susubukin ka in every way. Anong purpose niya? Pabagsakin ka. Kaya nga nagtataka kayo kung kailan ka nagiging seryoso sa Lord, bakit may dumarating na mga pagsubok? Hello? Warfare. Binanggit ng Biblia yon. Ang kalaban natin hindi flesh and blood. Spirito ang kalaban natin, hindi tao ang kalaban natin. Hello? Kaya may gera. Kaya expect, pag nagpapakaseryoso ka, the more na ang pagsubok dumarami. Titindi yung pagsubok. Nakadepende yung pagsubok doon sa maturity mo. Bakit susubukin ng kaaway? Iaalaw ng Lord, pero alam ng Lord na kakayanin mo. Bakit nakikita niya? He will not allow temptation para igupo ka. Lahat nakikita ng Diyos. Kung gagawa tayo ng kwento, parang sinasabi ng kaaway, o ito, Panginoon, ibibigay kong pagsubok sa iyong anak. Titingnan ko nga kung kakayanin niya. Wag mong iaalaw. Hindi ko iaalaw yan. Kasi alam ng Diyos na hindi mo kaya. Kaya kung inalaw niya, dahil kaya mo. Hello? Kung inalaw niya, kung may pagsubok ang nararanasan ngayon, at ibig sabihin na alaw yun, at ibig din sabihin, kayang-kaya mo, kasi inalaw ng Lord. Hindi iaalaw ng Lord ang pagsubok na hindi mo kaya. Amen? So kahit pagbalik-balik ta rin natin ang Biblia, sinasabi niya na maraming pagsubok kapag ikaw ay Kristiyano na. Bakit? Hindi ka na kasi kabilang sa kaharian ng kaaway. And he will try his best na ibalik ka dun. No? Now, anong gagawin natin? How then do we resist the temptations? Babalik tayo dun sa team. Anong sabi niya? God will make a way of escape. Ano yung way of escape na yon? How do we resist temptation? Ano ang way na ginawa ng Diyos para makaligtas tayo doon sa temptation na yon? Anyway, ang temptation, ang purpose ng temptation ay para tayo ay magkasala. Pangalawang purpose ng temptation ay para tayo sirain. Dahil ang Diyos hindi natutuwa sa mga hindi nakakasunod sa Kanya. Yun ang purpose ng kaaway. I-offer niya yung temptation para sirain ang buhay natin. Kaya kung may temptation, no? Remember 1 Corinthians chapter 10. Apat yung binanggit ni Apostol Pablo na kasalanan na ginagawa ng mga Israelite kapag sila ay umaayon sa temptation. Idolatry, fornication. No? They tempt God, they murmur. Itong apat na ito. Remember, God is always making a way of escape. Now, how can we resist temptation? Una,
Doon sa Matthew 26 verse 41, ito yung nasa Garden of Gethsemane si Jesus. At sinama niya yung disipulo niya na iilan. At habang nananalangin siya, no? Naaalala niya yung mangyayari sa kanya. Kasi sabi nila, madali lang naman yung maipako sa krus. Nagawa doon sa Pampanga. Pero yung bigat, bakit naramdaman ni Jesus yung bigat? Hindi lang kasi simpleng sakit sa laman yung mangyayari sa kanya. Biruin mo, nung namatay si Jesus, lahat ng demonyo pumasok sa katawan niya. Lahat ng sumpa, sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, lahat ng sumpa ng mental issue, lahat ng demonyo, sumpa, no, ay pumasok sa katawan ni Jesus. At hindi pwedeng aalalahanin niya na napakasimple lang yon. Yung mga nakikita natin, pinako lang siya eh. Pero sa totoo lang, ang nangyari nung pinako si Jesus, lahat ng demonyo naging sumpa si Jesus. Sinumpa si Jesus sa cross. At lahat ng curses, inako ng kanyang katawan. At hindi ganun kadali yun. Kaya nga, sabi niya yung tulo ng kanyang sweat ay parang, bakit? May temptation sa kanya na umatras. Sabi ni Jezebel, nangusap ang Lord sa kanya, sabi ng Lord sa kanya, alam mo ba na nung nasa Garden of Gethsemane si Jesus, siya yung inaasahan lang ng Ama para maibalik ang tao sa Diyos. At nung nasa Garden of Gethsemane, sabi ng Lord kay Jezebel, mayroong hush sa heaven. Inaantay nila. Paano kapag umurong si Jesus? Paano to? Inusay ko ni Jesus at andila, Ama, agkulagabay agawon, yung patuyod cross. Alam niyo ba kung anong mangyayari? Magiging pinuno si Satanas maging sa langit. At lahat tayo papunta ng impyerno. Kaya nga, kaya sabi ng Ama, there is a hush in heaven. Inaantay nila, lahat. Subalit, nung sinabi ni Jesus, Ama, kung hindi ito lilipas, no, at kailangan kong gawin, let your will be done. At mayroong saya sa langit. Bakit? It's the only way para maligtas ang tao. Yung offering ni Jesus sa cross. 3 times na nagpapalik-balik siya. Kasi inaabangan kung paano mambabawi si Jesus. Kaya nung nakita niya sina Pedro, yamampipika si Jesus at unukip-ira, sa ikuhanan, Lord, di niyo ba ako kayang samahan sa panalangin? Kahit 1 oras lang. Kasi mas masamit suunog ipawa. Nasa imang pikasi. Right? Mas masanti susay unugip ng sa imang pikasi. Anong sabi ni Jesus? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but what? The flesh is weak. So ano ang way of escape? How do we resist temptation? Watch and pray. Magmatsyag at manalangin. Laging sinasabi ito, manalangin para maging malakas. The more we pray, the more we become powerful Christian. Anong gagamitin mo sa power na yon? The more the Holy Spirit will control you. The more you pray, the more na nagre-rely ka sa control ng Holy Spirit. Alam niyo sabi ng Romans 8, no? There is therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus. That to those who walk in the Spirit. Ibig sabihin, nagpapakontrol ka sa Holy Spirit. At dahil ang Holy Spirit, ililid ka niya sa kalooban ng Panginoon. Pero kapag hindi ka nananalangin, ano ang nasusunod? Yung flesh natin. Madalas yung gusto natin ang masunod. Kaya ang sabi ni Jesus, watch and pray. Laging binabanggit itong prayer na ito. The more we soak in the presence of God, the more, kasi kapag
nagpe-pray tayo at natatagalan tayo sa presensya ng Lord, ipinapakontrol natin yung will natin sa will ng Holy Spirit. At paglabas natin, alam na kung ano ang gagawin natin. Ang susundin natin yung dikta ng Espiritu, hindi yung dikta ng laman. Bakit itong laman mahina? Sa labay tuyan lanang agawan unugip, mangan. Sa kabay itong gaawon niya lanang niya, noon tumay makapalikad laman sikato. Kaya nga, may discomfort sa atin eh. Bakit? Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang kalooban mo. Madalas ang nasusunod ay kalooban mo. Bakit? We are not spending time in prayer. Si Jesus na mismo ang nagsabi, watch and pray. Magbantay at manalangin. Magbantay. At yun, aarami security guard, manunang ng irang, paano wala yung sasabin? Matakaw. Kaya kamulagat ira, lalabi. Akin, baka may magnanakaw. Pero iba nang nangyayari ngayon, arami security guard, naugi pre-relabi. Awa. Bakit magbantay? Baka mayroong darating na pagsubok. Pero at the same time, pag nagbabantay tayo, nag-aantay tayo, dapat nananalangin tayo. Anong nangyari dyan? No, pagbabasahin nyo yung continuation yan, si Pedro dahil hindi nanalangin, tinigpas to'y amay layag ng Malkos. Sabi ni Jesus, huwag mong gagawin, ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Sinabi na ni Jesus hindi sila nanalangin, hindi ang putang sulot ng lanang. Huwag ka man pipikasin ang putang sulom. Pakitanong yung katabi, maputang sulom, awa. Totoo yun. Bakit? Alam niyo, napakagaan ng pakiramdam kapag galing ka sa presensya ng Diyos. Bakit lulukuban ka ng Espiritu Santo? Yung Espiritu mo, uma-align doon sa gusto ng Espiritu ng Diyos. At yun ang gagawin mo. Pero kapag walang prayer life, ay nako, puro murmurings. No? Darating yung pagsubok. Wala, murmur. Gigipin tayo sa pagsubok. Bakit? Hindi tayo malakas spiritually. Alam niyo, hindi naman automatic eh. Nung tinanggap natin si Jesus, nasa atin yung lahat ng attributes ng Diyos. Galatians 5:22. Ang sabi niya doon, you have love, you have faith, you have joy, you have kindness, patience, no? Perseverance. May siyam na nandoon. Nasa atin lahat yon. At alam nyo, nag-o-operate yon kapag nagre-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pag lagi tayo sa presensya ng Diyos, nag-o-operate yung attributes na yon. Mailalabas mo yung love, mailalabas mo yung kindness, mailalabas mo yung joy, mailalabas mo yung peace. Alam nyo ba na nasa iyo ang peace? Paano lalabas yon? Sa pamamagitan ng pagre-rely natin sa panalangin sa Diyos. Although Kristiyano tayo, bakit hindi lumalabas yon? Actually, continuation nun ng tinuro ko ng Don't Watch, yung the God kind of life. Yun. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapayapaan, ang Diyos ay kagalakan, ang Diyos ay kindness, ang Diyos ay punong-puno ng perseverance, no? Matiisin ng Diyos, lahat ng yun, attributes ng Diyos. At alam nyo kung nasaan yun? Pakisabi sa katabi, walad sika. Walad sika. Anong purpose nun? Bakit ka watch and pray? Pag nananalangin tayo, ang nangyayari, nai-empower yung attributes ng Diyos sa atin. Mas lumalakas yung espiritu kaysa sa yung laman. Kaya kapag wala yung kukulkulod sika, it said sa igawon mo, amay umbalas ka, sa umpaway andi, aro! Mahirap umibig. Ay, nung nasak ng sama, lininggis na akat. Binasigang ko. Nansalita raat, imbalitang tong sulayag ko, lipak kontula. Pero ang Lord, hindi ganun eh.
Kaya nga, we need to cry out to the Lord, Lord, ayaw ko na yung dati. We are a new creation. The old things has passed and the new things has come. Balo ka la. Alam niyo ba yung bago doon? That is Zoe, the God kind of life. 5:17 ng Corinthians. Those who are in Christ, they are a new creation. The old things has passed and the new things has come. Ano yung new things doon? You receive the God kind of life. You receive love, you receive joy, you receive peace. Kaya lahat ng atake na itetesting yung love, kaya mong i-resist. Why? Because you are love. Pakisabi sa katabi, ikaw ay pag-ibig. Pag-ibig ka. Katunong walay man chichismisas ka, kayang-kayam niya. I-ignore. Bakit? Pag-ibig ka. Ipikasim ira. Ya katawan, aglabat kumun, barangay Banawang, Susay Panchismisanda, international dapat. You can pray for them. Alam mo kung totoo na tinanggap mo si Kristo, may inner witness sa iyo. Alam mo, may mga times na nag-struggle ako, kung ipag-pray ko yung mga taong bumabato sa akin. And then, hindi ko na ipag-pray sila. In my personal experience ko ito. Pero habang nananalangin ako, the Holy Spirit will lead you to pray for them. At hindi pwedeng manatili yung offension sa loob ng puso. Bakit? Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos pag-ibig. Kaya sabi ko, ayaw kong gawin, pero gusto ng Holy Spirit. At every time na pipili ako, sabi ko, Holy Spirit, bahala ka na. And then the Holy Spirit will lead me to pray for them. At alam niyo ba na nawala yung temptation to be offended? Nawawala at ang sarap ng pakiramdam. Paglabas mo kahit na anong iba to, wala lang. Pero nampi kasi, ay paano, abubuntungan ko lari Granada. Totoo yun. Sama ng loob ko noon. Alam niyo ba na one time, may kaibigan ng pulis, nung bata pa ako, dahil lasing na lasing kami, at talagang tinira nila ako, ampot ang sulong na makabawi. Aman so, natural ko. Amay barkada ka dyan dagupan niya, walay sundalon kuya to. Wala rin Granada mat abungda. Hindi bali tagyon wala ni kin asumpala. Sabi ko, kunin ko nga bro. Binigay niya sa akin. Antay subala ko, pasabugong ko'y abungda. Isa lang ang tumira sa akin. Lasing na lasing ako noon eh. Pero lahat ng pamilya niya idadamay ko. Ganun ako katindi yung offension sa akin. Grabing rebellion my heart ko. Pero mo, isa lang ang papatayin ko na sila lahat. Buti na lang di natuloy. Umanak, salita, tambangan ko ito. Katunan amay aapirisok ng saman, lininggis daklabala, tinatampal ko rin buti na retorts. Tinatampal ko. Why? Kasi ganun yung fallen nature natin. Kaya ngayon, ayaw ko nang bumalik yung ganun. Ayaw ko nang bumalik. Now, we will rely on the strength of the Holy Spirit. That's why we need to pray. Pakisabi sa katabi, pray! Unang-una, hindi natutuwa ang Lord nung babalis ka. Katulad ti sekwandaet, tupakanda ka. Na tinapay. Ay nabato, tupak muray. Tinapay, kwanda, walay buti. Hindi totoo yun. Alam mo, nalulugod ang Lord kapag hindi ka gumaganti. Ang hirap gawin kaya yun. Yung gagawin na kay aliwa pero katawan, ingatan mo na parang ang sama ng pakiramdam mo. But the Holy Spirit will not lead you to revenge. He will lead you to bless them. Makulay Diyos. Yan si Kara. Right? Experience ko yun. Kaya, watch and pray. Can you imagine, araramay batingul jaay, no kimampipikasi, hindi ko alam kung anong pinagagagawa nyo sa inyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung batan nyo atang nyo. Arami kabataan, ako ang tanong, mangiras kayo abong. Mangiras kayo kay kimampipikasi. The Holy Spirit will not lead you, ya mangiras ka. The Holy Spirit will lead you to obey your parents. Why? It is biblical. Ephesians chapter 6. Children, obey your parents in the Lord.
dalawa ang duwaray blessing tuman. Undo ko'y subilayo, tanon sagana kayo. Kanto. Ay, mga anak, pag sumusunod kayo sa magulang, undo ko'y subilayo. Sagana'y bilayo. Biblical yun. Yun ang nasa Ten Commandments, sabi ni Pablo, na mayroong kasamang reward. Katun aramay aga maunor at ateng papatiiran masabay. Paman. Tuno gabayo undo ko'y subilayo. Young people, young adult, sumunod lang sa magulang. Akin, sureball, unyamang ka. Undo ko'y subilay mo. Hello? Lahat ng aramay laging nagsusuway sa magulang, biblical din yun, nakukurs sila. Aton, antayo lang, no, akin nasusumpay bilayo. Akin maunurod atang yo. How do we resist temptation? Set your mind on things above, sabi niya. And keep focus on habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are in the earth, which have only temporal value. Gusto ng Diyos na mauna yung mga bagay na makalangit. Bakit? Dahil hindi tayo mananatili sa lupa. Pangalawa, na key is set your mind on things above. Paano natin gagawin na ang ating isip ay na makalangit? In Romans 12 verse 1 to 2, ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam niyo, verse 1 pa lang, yung katawang ito, nilikha ng Diyos para paglingkuran ng Diyos. Kaya anong sabi niya, i-offer mo para paglingkuran ng Diyos. Yung katawang yan, hindi yan para sa kung kani-kanino. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Ang sabi ng Colossians, no? I think 2:16, ang sabi niya, ikaw ay ginawa niya para sa Kanya. No? Yun ang binanggit niya. Ginawa ka ng Diyos para sa Kanya. Kaya ang katawang ito, dapat lagi nating ipinapanalangin, Lord, use this body to glorify you. Set your mind on things above, not on earthly things, sabi niya. Pangalawa, and be not conformed to this world. Huwag daw tayong makiayon sa mundo. Anong gagawin natin? But be transformed by the renewing of our mind. How? By the Word of God. Sino ang magre-renew ng kanyang isip? Ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Setting our mind means conforming not to this world, but transforming by the renewing of our mind, that we may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Sino magsasabi sa iyo na kung ano ang kalooban ng Diyos, perfect will of God? It is the Word of God. At dahil alam mo ang salita ng Diyos, anong nangyayari? Nagagawa mo yung perfect will of God. Tatlo yun acceptable, good, acceptable, and perfect will of God. The more we read the Word of God, the more it transforms our mind sa kaisipan ng Diyos. Ang napakahalaga ng salita ng Diyos kanina, watch and pray. Ngayon, set our mind on things above. How? By the Word of God. The Word is God. Puso ng Diyos ito. Kaisipan ng Diyos itong salita niya. The more we read and meditate, nalalaman natin ang gusto ng Diyos. At dahil nalalaman natin kung ano yung pumapasok sa isip natin, yun ang pupunta sa puso natin. At kung ano yung pumasok sa isip, papunta sa puso natin, yun ang magtutulak sa ating katawan para yun ang gawin niya. Ngayon kung walang pumapasok dito, anong gagawin mo? Yung sarili mo. God made a way of escape. Ito yun. Pakisabi sa katabi, may responsibilidad ka. Ano yun? Pakitanong, ano yun? Magbasa ka ng salita ng Diyos.
Alam niyo, ang salita ng Diyos, sabi niya, my people are perished because of lack of knowledge. Yung sabi niya sa Old Testament. Sabi ni Miles Monroe, the only power na mayroon sa iyo ang kaaway is the power na hindi mo alam. Ulitin ko. Ang kapangyarihan ng kaaway sa iyo ay yung dahil hindi mo alam yung pangako ng Diyos. Doon kanya titirahin sa mga bagay na hindi mo alam na pangako ng Diyos, na kalooban ng Diyos. That's the only power He got sa iyo. Pero, kaya nga, napakahalaga ang knowledge of the Word. Bakit? Dahil alam mo, you are a threat to Him. You are a threat to Him. Kaya pag nagbasa, laging, hindi lang ito ang ipipid, kundi ang puso. Kasi kung minsan mas nakakaunawa ang puso natin, kasi nandyan ang Holy Spirit. At narinyo tayo, deep inside, hindi dito. Para maunawaan natin yung interpretation ng salita ng Diyos. Kung hindi mo maunawaan, just look into your heart and ask the Holy Spirit to interpret it to you. Not on the mind. Kasi itong mind na ito, palalo ito, boastful. Puff up. Sabi ng Biblia, puff up. Knowledge is puff up. The Word of God must transform us. Hindi lang niya tayo ini-inform. No? Maraming Kristiyano na i-inform, pero hindi nababago yung buhay nila. Paano mo alam na nababago ka? You walk in love. You understand. Undudo ko'y may pangunawa. Alam niyo ba na ako ay napakaigsi ng pangunawa ko? Minsan lumalabas pa rin yun. Ayaw ko nang makulit. Pag sinabi ko na minsan, ayaw ko nung paulit-ulit. Parang nagaya ko kay Francine yun. Kaya pag sinabi ko, pag nagsabi sila, antan mo la, tupot mo ladkin, padir ko ako. Pero, minsan, siyempre naaalala ko, ay parang mali yun Diba? Pero nababago naman yun Kasi ang gusto ko pag sinabi ko, dapat attentive ka. Kaya pag hindi mo na katuno si Kwanan Mrs. Antuman la. Hindi la. At least ibabagak so tuwa, awa. Si kayo ibabagay tuwa. Mas maong kayo ng sa shop, di ba? Hello. 1 Corinthians 15:34, ang sabi niya, come back to your right way of thinking and stop sinning. Some of you don't know God. I say this to shame you. Sakit. Ang sakit. So, pwede mampipikasya, nakabatan to Diyos sa katawan. Kung mampipikasi tayo, kung nagpe-pray tayo na kilalanin ang Diyos, buklatin niyo ang Biblia niyo. Bakit? This is the love letter of God. This is the love letter of God. Ito nandito yung lahat ng kalooban niya, ang kanyang salita. And allow the Holy Spirit na tulungan kanya to understand the Bible. Bakit? It is spiritually discerned. It is spiritually interpreted by the Holy Spirit. Amen? Magbasa pa. Sabi sa katabi, magbasa ka. Dahil sabi ni Pablo, hindi lahat kilala ang Diyos. At ang sabi niya, shame on you. Ang bigat, awa. Ang bigat. Now, pangatlo, how do we resist temptations? In Genesis 39 verse 12, the Boy's translation, itong si Joseph. Pero bago tayo pumunta kay Joseph, ay comparison lang, yung kay David, noong nandun siya sa palasyo, nakita niyang naliligo si Bathsheba. Anong ginawa niya? I-give in to temptation. Pero itong si Joseph, nung inaakit siya ng asawa ni Potiphar, anong ginawa niya? Lumapit ba siya o tumakbo siya? Tumakbo siya. Tingnan niyo yung Genesis. Genesis 39 verse 2. She grabbed him by the clothes and tried again to seduce him. Potiphar's wife, come on, sleep with me. But Joseph ran outside away from her as far and fast as he could. Grabe, itetem da, pero ang ginawa to, bimati-batik, kimuri pa siya batik.
Agto yung pag-pray, Lord, tulungan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Hindi, batik ka. Ayun, pangatlo, flee from sin. Tama yung awit ni Imelda Papin. Mali. Mali. Hindi lalayo ang tukso, ikaw ang lalayo. Kaya kapag nandyan ang tukso, hindi mo pwedeng kantahin yung awit ni Imelda Papin. O tukso, layuan mo. Hindi lalayo! Lalapit siya! Sino ang lalayo? Ikaw! Pakisabi sa katabi, batik ka. Alam niyo sa The Boys, kumaripas ng takbo. Si Joseph, hinawakan siya nung babae, pero hindi ginawa to. Inkuligpas to. Insan bimati-batik. Yung ma-plus. Akin, pag hindi siya tumakbo, anong mangyayari? He will fall into sin. Kaya pakisabi sa katabi, ang kasalanan, tinatakbuhan. Tinatakbuhan. Siyempre, kung minsan di natin kaya, but by the help of the Holy Spirit. By the help of the Holy Spirit. Kasi siya yung tulong sa atin. Amen? Jesus is our model in Hebrews chapter 4, verse 15. Ang sabi niya, sa ERB, Jesus, our high priest, is able to understand our weaknesses. When Jesus lived on earth, He was tempted in every way. He was tempted in the same ways we are tempted, but He never sinned. Hindi nagkasala si Jesus. Alam niyo ba na naging tao si Jesus kagaya natin? Pero hindi siya nagkasala. Bakit? Nilalayuan niya yung kasalanan. Kaya nga, He become our model. Binigay na ng lahat ng kapangyarihan para maging kagaya natin si Jesus. Amen? Maging kagaya natin si Jesus. In Proverbs chapter 4, verse 14 to 15, ang sabi niya, do not enter to the path of the wicked, and do not proceed in the way of evil men. Avoid it, do not pass by it, turn away from it, and pass on. Alam na nga natin ang tatilan, maniinuman ira. Di ba? Ula kanibman. Pero alam niyo, magmula nung nakakilala ko sa Panginoon, hindi ko tinites ang sarili ko. Napupunta pa doon. Tis ko pa kayak. Talagang nawala na yung appetite ko sa alak. Nawala yung appetite ko sa sigarilyo, pati sa drugs. Nawala. Kaya kahit uupo ako doon, wala lang. Hindi ko pero lumalayo ako. Kasi siyempre, kapapasuod na insan, ano yung pantungtungan nyo? Kaya nga pag pumupunta ako sa mga barkada ko sa Santa Barbara, hindi ako nagtatagal. Kasi ano yung pantungtungan, anong pag-uusapan namin? Puro adik ira. Na ang ipaway iray. Di ba? Sineshare ko si Jesus sa kanila, umuupo ako, minsan, ang kakaro iray, may isaliw na alak, hindi, takaigdan, no, isaliw may alak. Isaliw mo'y panangan, aman lang si balot, mga liwalay balot, atan, bulas, bulas. Pero aliwan alak kasi namalo yung sakso. Dahilan niya, iminom ira. Pero hindi ako nagtatagal. Bakit? Kasi wala kaming pag-uusapan Magsasalita ako and then aalis na ako kagad. Yun yung nawala sa akin din, yung mga unbelievers na kaibigan ko, hindi ko sila hinahanap. Nung hindi pa ako pastor. Bakit? Wala kaming pag-uusapan. Kung iaalaw ng Lord, napupuntahan ko sila, ang gagawin ko, isisirang ko sila. Pagkatapos nun, aalis na ako kagad. Kasi buwangas ira. Bukod at adik ira, buwangas ira. Masigarilyura, anto yung nasisingo mo. Anong gagawin? Takbo! Hindi ka lalapit. Ang mo ibabagan, testingan ko pa. Kaya kung minsan may mga unbeliever na kaibigan tayo, nag-aayang, mag-overnight, hindi ko maintindihan yon. Malibang ang plano mo ay, gagawa ka ng camp doon. At magse-seminar ka sa kanila. From salvation to lordship hanggang sa baptism. Kung hindi ganun ang plano mo, agkauula. Mila ka man overnight tayo, sige, mga tayo tent. May kay bulpintan at yung basta malilista tayo, flames. Nayari man pikasity Dapat be wise.
as a serpent, sabi ng Biblia, but be gentle as a dove. Pero hindi ko maintindihan yun, amay, wamangkan akairong maniinuman ira, kakaarom, manchichismisan ira, at tuwang-tuwa ka, paano ang gapoy Kristo, sika! Dahil ilalayo ka ng Diyos sa mga ganun. Aayawan mo ang mga ganun. Well, makikipag-meet up ka sa kanila, makikipagtawanan ka sa kanila, pero yung magtatagal ng buong gabi, buong maghapon, ang tuloy pang tutungtungan nyo eh. Sige pa. Agmumot kayo man Syria sa kay agaw. Hello, no pampikasin na kalabat at agka mampipikasi. Sanagaw ang tipantungtungan nyo, di may emotion mo na, kumisan, ay kumusta ka lang, kumusta lang, may boyfriend. Ay ano nung kung may boyfriend mo na sasama, ni mala. Maninuman tala sinin, walay problema. Dapat aramay tatay jagla, ang kapulay uniinom. Bakit? Ang sabi ng Galatians 5, aga unloob at taon iray mainom. No, tatay tan ibang musika to, kamainom na alak! Agkaw nagtawan! No, makakainom ka, mahal kay red wine, uninom tantua. Pero kunti lang. Ang purpose ko ay medicinal. Hindi para pleasure. Kasi kung pleasure, hindi amalay redurso inalak. Kaya idupaktok lang tampon. Basahin yung Galatians 5, ang gapoy buwangas siya unad tawon. Katun man ingat kayo, tanggap pulay alak at tawon kasi. At asanay kayo, hindi makakaroon tawon. 1 Corinthians 10 verse 12, sabi niya, if you think you can stand up to temptation, be careful not to fall. Kaya mag-ingat. Pakisabi sa katabi, mag-ingat. Mag-ingat. Be wise as a serpent, but be gentle as a dove. May mga hindi naman masama na makipag-banding sa kanila, lalo na mga katrabaho, mga, ang sinasabi ko lang, kung nai-enjoy mo na yon, na wala ka namang, kung outdoor, wala namang problema eh. Pero amay kay mangi set ya, kalila, na wala kang motibo para shiran sila, ang motibo nyo lang ay para mag-enjoy lang, watch out. Kasi ang daming idea ang lalabas sa kanila na hindi idea ng Diyos. At baka naiguyurda ka. Amen? Now, how do we resist temptation? Last, in 1 John chapter 5 verse 4, ang sabi niya, for whatsoever is born of God overcometh the world. Hallelujah! Lahat ng tumanggap kay Kristo ay naipanganak sa kaharian ng Diyos. We become born again. We become born of God. Hallelujah. At ano daw klaseng tao mga ito? They are overcomers. You overcome the world. Amen. You overcome the world. Walang pwedeng ibigay ang mundo na hindi kakayanin, na hindi mo mapagtatagumpayan. Bakit? Sinabi ng Biblia. You overcome the world. For whatsoever born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Last, overcome temptation by faith. Romans 10:17. Ang sabi niya, so faith cometh by hearing, and hearing, faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ the Messiah Himself. Kaya nga, anuman ang sinabi ng salita ng Diyos, ikaw yon. Pag sinabi ng salita ng Diyos, you are an overcomer, you are an overcomer. Pag sinabi ng Diyos, you are a new creation, you are a new creation. Pag sinabi ng Diyos, you are holy, you are holy. Pag sinabi ng Diyos, He prospers you, He become poor that He might become rich, you are rich. Yun ang sinasabi ng by faith. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano yung nangyari nung ipinako si Kristo? Ano yung benepisyo niya? Sabi ng Galatians, He redeemed us from the curse.
Saan tayo ni-redeem ng Lord? Sumpa. Spiritual na sumpa. Physical na sumpa. Financial na sumpa. Niligtas tayo ng Lord doon. Dahil ikaw ay pinanganak kay Kristo sa Diyos. Ano ka ngayon? Hello? Mayroon kang ugnayan sa Diyos. You are blessed. Sabi ng Galatians. You are blessed. Pakisabi sa katabi, you are blessed. Pag sinabi ng Biblia, you are blameless. You are blameless. By faith. Faith is trusting in believing the Word. Hello? Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya napakahalaga, alamin mo kung ano yung mga pangako ng Lord. Bakit yung pangako ng Lord? Yun ka. Yun ang mararanasan mo. Believe and receive it and walk it. Live it. Anything that you hear sa message ng salita ng Diyos, anything that you read and meditate the Word of God, na ni-reveal ng Holy Spirit sa iyo, that is yours. That is ours. No? Ang Romans 8, kapag binasa mo hanggang huli, nabanggit ni Apostol Pablo, we are overcomers. We are more than conquerors. You are more than conquerors. Pakisabi sa katabi, you are more than conqueror. Sinong nagsabi? Ang Diyos. Oh, ang Diyos ang nagsabi, bakit mo hindi paniwalaan? Kayang-kaya mo kasi sinabi ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Alam mo yung ibig sabihin nun? Walang darating na pagsubok na hindi mo kakayanin. Bakit? Pinapalakas ka ng Panginoong Jesus. Oh, di dapat wala nang emote-emote. Wala nang kunwaring magpupos ka pa, walay problema ka daka natulong. Makatulong od sika, may imbaga na salita Diyos sa katawan. Sa makatulong od sika. You deny, hindi mo dinideny yung nakikita mo, nararamdaman mo. But you deny na pwedeng mangyari sa iyo. Any negative, no? Ano ang inaalaw mo? The Word of God. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Remember, God always provides divinely planned exit. Nagpro-provide siya na ikaw ay makaligtas. No? Exit doon sa pinagdadaanan mong pagsubok. And if God provides a way of escape, we don't have to give into sin. Hello? Ang temptation, ang purpose niya, to destroy us. Para tayo magkasala. So kung ang Diyos gumagawa ng paraan lagi, don't give into sin. But allow God to help us to overcome temptation. Why? Because He is faithful. Pakisabi sa katabi, He is faithful. Amen. God is faithful. In Titus 2:11 to 14, ang sabi niya, God has shown us undeserved grace by coming to save all people. We receive grace. Anong purpose ng grace? He taught us to give up our wicked ways. Listen, minsan ginagamit yung grace para to justify yung mga gawain hindi maganda. Listen, if you receive the grace of God, ilalayo ka niya sa mga wicked ways. Yun ang sabi ng Biblia. He taught us to give up our wicked ways, our worldly desires, and to live decent and honest lives in this world. Ang grasya ng Diyos, tuturuan ka niya sa kalooban ng Diyos. Hindi para magkasala. Amen? Verse 13, we are filled with hope as we wait for the glorious return of our great God and Savior Jesus Christ. He gave Himself to rescue us from everything evil and to make our hearts pure. He wanted us to be His own people and to be eager to do right. Yun ang ginagawa ng grace. Doing right in the sight of God. To maintain a pure heart ay hindi para gumawa ng mali. Now, I want you to think of any area of temptation, no? Application.
Think about the area of temptation with which you're struggling. Listen, saan ka nag-i-struggle? Saan tayo nag-i-struggle? Lahat tayo may struggle. Hindi lang nga lang pare-pareho. Ang iba sa atin, ang struggle nila, pera. Ang iba, ang struggle nila, yung emosyon nila, bigyan lang ng chocolate, bumibigay na. Either taan. Laban pusas, amin lang, itula. Hindi tayo pare-pareho ng struggle. Aramay arom, at napigilay man salita. Dapat, non-apply laran announcer. Hindi tayo pare-pareho ng struggle. Problema natin yung ating anak. Minsan ang problema natin, yung nanay natin, tatay, mayroon bang ganun? Anak ka, pero sa problema may ateng mo. Hindi tayo pare-pareho ng struggle. Pero alam ko, mayroon iba't iba tayong struggle. I want you to think of it. Gusto kong isipin natin. Kasi ano ang purpose ng application? Anong purpose ng pakikinig ng salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, God will make a way of escape. Sinong gagawa? Ang Diyos. Siya ang gagawa. Tutulungan tayo ng Diyos, nakakayanin natin lahat ng pagsubok, at sampot sa kwanto, manlilikot tayo. Manlikat, aliwan, akasimangot. Pangalawa, talk to God about it and yield that area to control of the Spirit. So anong gagawin natin? Ipakontrol natin sa banal na Espiritu ng Diyos. Only Him can help us. John 14:26, ang sabi niya, the helper, the comforter, the strengthener, the standby, ano pa? The advocate, the counselor, siya lang ang pwedeng tumulong sa iyo para mapagtagumpayan natin ano man ang struggle na kinakaharap natin. Tayo tumayo. We will allow the Holy Spirit na tulungan tayo sa ating struggle. Walang maliit at malaking struggle na hindi kayang ng banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. God made a way of escape. Lord, thank you that you are faithful. Thank you for your word na wala kang inalaw na pagsubok na hindi namin kaya. Lahat ng pagsubok na darating sa amin, kakayanin namin dahil sinabi mo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Pwede bang maging totoo tayo sa Diyos? Sabihin natin sa Kanya, Lord, this is my struggle. Kahit di mo sabihin, alam niya. Pero bakit kailangan mong sabihin sa Kanya? Dahil ito'y tanda na ayaw mo yung nangyayari. Ayaw mo yung ginagawa mo na hindi kalooban ng Diyos. At dahil hindi mo ayaw, dahil alam mo na itong temptation na ito will lead you into sin. Will lead us into disobeying God. And God will not be pleased. We need to yield, to surrender it by the help of the Holy Spirit. Hallelujah. Alam niyo ba ang Holy Spirit nandyan siya lagi sa iyo? Inaantay lang niya na sabihin mo sa Kanya, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Jesus said, the helper will strengthen you. He will counsel you what is right. Yung mga nabibigatan, ang sabi ng salita ng Diyos, the helper, He is the comforter. Hallelujah. Oh, rabasika labasan dalabakaya. Ang tagal na niyang nandyan sa'yo. Inaantay lang niya na sabihin mo sa Kanya, help me. Tulungan mo ako, turuan mo ako, lead me, guide me, and He will guide you, He will help you. That is His rule.
Hallelujah! Oh, Shandarabakandalabakaya. Holy Spirit, we acknowledge you. Sa mga hindi nakaka-acknowledge sa Holy Spirit, nung tinanggap mo si Kristo, nandyan siya to help you. Oh, hallelujah. Baka nga dahil nagkakasala tayo, umalis siya. Listen, pag binasa mo ang Biblia, ang Diyos ay banal. The moment you accept Christ, the Holy Spirit dwells in you. Pero dahil may mga taong nagkakasala, ang Holy Spirit umaalis. Dahil hindi siya pwedeng manahan sa tahanang makasalanan. Hindi siya pwedeng manahan sa tahanang marumi. That's why, if you know na na-quench mo ang Holy Spirit, just welcome Him. Just welcome Him. Pero kung ikaw ay hindi naman ganon, may mga weaknesses lang at di mo kaya, just allow Him. Just allow Him to help you. He will help you. If you tell the Holy Spirit, I welcome you, the Holy Spirit will come again. Hallelujah, and help you to overcome sin. Hallelujah. Oh, Shandaralabakandalabakaya. Ano man ang struggle mo, you need strength, you need comfort, you need counsel, you need help, you need comfort. The Holy Spirit will help you. Hallelujah. Oh, Shandalabakandalabasikalabakaya. Oh, Holy Ghost, He is the third person of the Godhead. Siya ang nandito. Siya ang tutulong sa'yo. Hallelujah! 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 Oh, Shandalabakandalabakaya. Hallelujah! Hallelujah! Once again, Lord, I pray, touch your people. Touch your people. Strengthen your people. Come on, lahat. Hallelujah. Lahat ng struggle, just yield. Ibigay mo sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, lahat ng nabibigatan, lumapit kay Jesus. Ibigay kay Jesus yung bigat na yon, at ang gagawin ng Panginoon, kukunin niya yung bigat na yon. Aalis kang magaan sa araw na ito. Aalis kang, hallelujah, naranasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Oh, hallelujah. He is nearer than you think. He is in you. He is with you. Oh, Holy Ghost, fall upon me, O wind of God. Hallelujah. I need your anointing. We need your anointing. Shandalabakandalabakandalabakayalabakalabasikala. Yield. 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 Surrender your weakness. Surrender your weakness. Papalitan niya ng lakas. Papalitan niya ng comfort. Hallelujah! Hallelujah! Holy Ghost, come on, kausapin yung banal na Espiritu ng Diyos. Nasa tabi mo lang siya. Kausapin mo siya. Sabihin mo sa Kanya, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ko ng comfort mo. Kailangan ko ng lakas mo. And that's it. He is the way of escape. The Holy Spirit is the way of escape. Hallelujah. Tutulungan kanyang manalangin. Tutulungan kanyang iset ang isip mo sa mga bagay na makalangit.
Tutulungan kanyang takbuhan ang kasalanan. Tutulungan kanya to live in victory. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you for that way of escape. Thank you once again, Lord, that you remind us that the Holy Spirit is here with them to help each and every one of us to live a victorious life bilang mga anak mo. Ama, salamat, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Patuloy ng iyong salita ang makita sa kanila, ang kalooban mong maganap sa kanila. At Lord, malugod ka sa bawat buhay, Panginoon, ng bawat isa sa kanila. Lord, anuman gagawin nila magmula sa araw na ito ay mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na ikakatuwa mo, Panginoon. Mga bagay that pleases you, glorify you. May taas ang pangalan mo sa kanila. Oh, salamat. Give God the highest praise. Give God the highest love offering. Sa'yo lahat papuri. Sa'yo lahat ang pasasalamat. Thank you, Lord, for making a way of escape. Thank you, Lord, for you are faithful. Hallelujah. Hallelujah. Tapat ang Diyos. God is faithful. God is faithful. God is reminding us this very minute, this very hour, that He is faithful. He will never allow any struggle and temptation na hindi mo kaya. But with the temptation, God will make a way of escape. And you will bear it. Hallelujah. Lord, salamat. Ikaw ay tapat. Ikaw ay sapat sa amin. Sa iyo lahat ang papuri. Sa iyo lahat ang pasasalamat. Lord, bless your people. Bless them, O God. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. And everybody say, Amen.